Dahil nga matagal na nga rin mula nang puntahan ko nga si tita, kaya naman ngayon nung wala akong pasok ay binisita ko nga siya. Saan nga lang din yun, habang kumakain nga kami ay naisipan nga nila na pumunta nga doon dahil nga magbibigay nga rin tayo ng sample nga ng sabon. Bale, malapit na nga rin mga mare, mailabas nga yung product nga natin ng sabon dahil nga nakuha na natin yung tamang formulation. Sa wakas nga mga mare, sa loob nga ng ilang buwan ay talaga naman nga mga mare nahirapan nga tayo. Hindi na nga po pansinin yung buko ay ganyan talaga ako mga mare pag nasa bahay nga lang. Si Gael nga ngayon, kung ano nga minsan yung kinakain namin ay sinusubuan na nga rin namin kahit papaano kasi malakas na rin talagang kumain para daw hindi maging maselan. Hapon na nga kami doon mga mare nakapunta at eto dala-dala ko na nga rin yung mga sabon at rejuve. Kulong na nga lang kami para nga mabilis nga mga mare at hindi na nga mamasahe. Tinanong ko nga si tatay kung gustong sumama, sabi niya ayaw niya nga daw. Itong si Kulot nga gusto niya nga sumama mga mare kasi sa totoo lang itong si Kulot buong araw ay nasa bahay nga lang. Lalo na nga kung wala nga silang pasok. Nako, pero nagdadalawang isip pa nga rin siya kanina kung sasama nga siya mga mare kasi inaalagaan niya nga rin si Gael. Pansin ko nga ang ganda nga ng pagkakaayos ng buhok niya ngayon mga mare, kulot na kulot oh. Ganyan nga yung gusto kong pagkakakulot nga mga mare sa buhok ko. Sakto naman nga no nakita namin si tita pagdating namin dito mga mare kumakain nga ng binatog kaya ay nagmano na nga rin kami. Ginagawa lang naman talaga namin dito mga mare, pakakamustahin nga si tita at syempre kwentuhan, pero ito nga si Ran ayan tamang nood nga lang dito sa kwarto nila tita. Pinag-uusapan nga namin dyan ni tita, napakahirap nga ngayon mag-asawa. Paswertihan na nga lang din talaga sa panahon ngayon mga mare. At eto namang dalawa, si Kulot nga si Joseph, ayan nagkukwentuhan nga rin dyan. Sa ngayon talaga ay hindi na talaga ako madalas nakakapunta dito dahil nga alam nyo naman sobrang abala sa pag-aaral. Isang buwan pa nga lang halos yata mga mare mula nag-aaral ako ay pakiramdam ko pagod na yung katawan ko sa oras. Siguro sa katawan okay lang pero syempre kapag sa utak nga mga mare ang hirap. Pag hati-hatiin mo nga yung mga gagawin mo ay talagang hindi ko alam kung paano ko yung nahahati. At etong si Nasha, nakakatuwa nga sa bata na to ay napakagaling ng dumiskarte kahit bata po, hindi mahiyain, tamang hingi lang. Si Gael nga natin mga mare, siya nga yung talagang nagpapatawa nga sa buong bahay. Ito naman nga si Nasha dito. Aminin natin kahit mahirap talaga mag-alaga, iba pa rin ang may bata sa loob ng bahay. Dahil napagod kami makipagkwentuhan, sabi nga ni Ran bumili ng merenda, dapat nga isaw kaya lang wala. Nutusan ko sila Paula at si Kulot, ito nga ang nabili nga nila, pizza. Napakalakas na nga rin kumain mga mare nung anak nga ni Onse, halos maubos na nga itong pizza niya, ang hawak. Di mo akalaan mga maring Pilipino, parang ang Chinese. Ito ang si Ran, minit pa lambing-lambing pang nalalaman. Ewan ko ba nung nagkaedad-edad nga ako mga mare, parang na nga akong si mama. Si mama, hindi na nga rin ako mga mare, sobrang lambing na tao ngayon. Ate kasi nung nagsisimula kami, talagang gusto ko laging nakatabi sa akin si Ran. Nga siguro kapag umiidad na nga mga mare, o siya, eto nagpaalam na nga rin kami kila tita. Sabi ko nga babalik na nga lang ako kapag may stock na nga ulit ng sabon. At eto mga mare, tingnan nyo naman busog na busog ako, halatang halata. Tuwa naman nga ako nung makita ko nga si tita na mas maliksin na nga kaysa nga nung nakaraan kasi hindi siya halos makalakad. Pero ngayon nga mga mare, sasama nga daw siya dahil nga medyo malakas na nga siya. Eto nga si Paula, parang bata oh. Sa nga ito mga mare, sa kinahiligan ko nga nung elementary, halos hindi na nga ako umuwi para nga kumain. Pag nga hindi ako hinatira ni mama mga mare, hindi na ako umuwi niyan, makapaglaro lang ng ganyan. Sabi nga ng batang mga naglalaro dito, ako daw sabi ko ay naku mga mare, hindi ko na yata kain tumalon ng tumalon dyan. Lalo na't napakalit nga ng katawan ko noon, ngayon napakalaki na. Kung nga doon laging masakit yung tahi ko. Nung nakaraan nga mga mare, halos maiyak ako kasi hindi ko alam ako ano yung masakit sa likod ko, tas kumikirot-kirot. Ngayon nga habang mas tumatagal ako nung nanganak ay mas nararamdaman ko nga yung hirap nga na CS. Aba hinawakan ko nga ni Sinasha mga mare, tingnan nyo nang paras kami bang. Dahil nga may hawak pa nga ako dito mga maring pera, kaya naman dinala ko nga to sa tindahan, binili ko nga ng makakain niya. Na rin pala kami sa kanila, baka nga kasi gabihin nga tayo. Habang nasa biyahe nga kami, nakilala nga kami nila ate, malayo pa nga lang daw ay nakita na nga kami at binalikan nga namin. At out nga kila ate dahil taga Bicol nga rin daw sila sa Sorsogon. Ako mga mare, kapag Bicol mga Oragon, ewan ko lang kung tama ako, itama nyo na lang kung mali yung pagkasabi ko. Maraming salamat nga po kay ate at nagpa-picture nga siya sa amin. At eto nga si Ran, inaasikaso na nga rin tong mga estante. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.